Super Radio 594. Lagi naka-alerto. Serbisyong totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan. Matatag, maaasahan. Super Radio 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. Super Radio. Super Radio number 1. Oras Olan Bolo. 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Presinto 594. Presinto 594. Presinto 594. Magandang gabi mga kapresinto. Kamusta na? Ilang araw na lang. Alin? Day off ko na. Ganun ka. Oh, yan. Oh. Ganun ang binibilang mo. Ayan, oh. Ganun ang malapit binibilang mo. Ilang araw Mahigit na. isang linggo na lang. Paring Rod, Pasko na. Ano ka? Yeah. Siyempre. alam mo na. Binibilang mo yung ikaw. Ako. Yung sayo. Anong ibig sabihin yan? Sa'yo lang. Siyempre. Dapat sa pangkalahatan. Okay. So, Presinto. presinto. Ibig sabihin, sama-sama tayo sa Pangit naman yun. Sama-sama tayo sa presinto. Ano tayong kulong? Tumatawa naman si Nathaniel. Parang gustong makulong nito. Oo nga. Ha? Anong pwedeng kaso rito? Ano? Anong pwedeng kaso dito? Tanong mo kung saan brigada ilalagay yan. Di ba? Anong horna? Kwerna ba yun? Kwerna? Kwerna. Anong kwerna? Yung mga walang tatak. Ano ba nung walang tatak? Hindi ko alam eh. Kwerna. Pasensya ka na. Hindi pa ako napasok Kwerna ba? Hindi pa ako napasok sa kulungan. Ewan ko sa'yo kung napasok ka na sa kulungan. Di ba? Oo. Kito, inamin. Mga kapuso, samahan nyo kami hanggang alas 8 dito po sa Presinto 594. Siya po si Olan Bola. At siya po si Rod Vega. Usapin po sa kaugnayan po sa inyong kaligtasan, sa inyong seguridad. Usapin may kaugnayan sa mga pulis at syempre sa mga pinupulis. Seguridad at kaligtasan. Pangita mo yung pinupulis. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Gaya nga sinabi ng partner Olan, 11 days na lamang po bago magpasko. Marami pa rin po mga tao na gusto magsamantala ng kapwa. Talaga naman. Ngayon Pasko pa. Mag-iipon. Iipon ng pira. Di ba? At makapangloko ng kanilang mga kapwa. Lalo na sa mga scam na yan, mga kapuso. Maraming ang Maraming mapagpanggap pa. sinungaling. Mga Mga manluloko. Oh, Mga talipandas. ano pa? Mabigat yung talipandas. Ano ka? Hindi ko alam ibig sabihin nun eh. Sa totoo lang eh. Parang ano lang eh. Parang di ba masama. Pag sinabing talipandas, yun ay parang masama ka ng masama tao. talaga yun. Oh. Pero mga mga kapuso, tayok-dok. Mga ganun. mga kapuso, pwede kayong makibahagi sa aming programa sa gabing ito sa pamagitan po ng pag-text sa 0917-594-5941, 0917-594-5941. Yan pong ating DCWB Text Connect, mga kapuso. At syempre mga kapuso, para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang aming mga social media accounts ng Super Radio DCBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pero mga kapuso, ngayong gabi sa Presinto Meron, may reflex ka na, iho. At dahil nga po 11 days na lamang bago magpasko, Grabe. tayo po ay unang-una may mga babiyahe palabas po ng Metro Manila. Yan, totoo yan. Ikaw ba parin ko, nakapamili ka na sa mga inaanak mo? Hindi na ako kailangan magpamili. Bakit? Kasi wala na ako ipamimili. Talaga ba? Naubos ka agad? Sobra naman, grabe ka naman sa gimmick, paring Rod.
Ano ba yan? Bakit? Hindi ko alam kung bakit eh. Eto, Ang bilis ng pera ngayon, di ba, pare? Para dumadala sa bulsa mo. uuwi sa mga lalawigan, siyempre mga kapuso, ang mas magandang pag-usapan natin yung seguridad sa inyong mga sasakyan. Mhm. Ha? Sa Safety. safety. Paano, tsaka isa pa yung mga sasakyan na maaring maging biktima ng mga pansalisi, pagnanakaw sa sasakyan. Oh, di ba? yan. Yung carnapping, di ba? Yan, uso ngayon, lalo na mga motorsiklo po. Salisi sa sasakyan, Aha. papark ka sa isang lugar at sabihin natin, mag-shopping ka, di ba? Iwan mo yung sasakyan mo sa unattended, di ba? Park. Kahit Kaya- na doon sabihin natin secured yung parking na pinarkingan nyo, pinaradahan nyo. Ano yung mga basic na pwede nating Dapat mag-ingat pa rin. mai-share ng ating mga otoridad para makaiwas ng mga sasakyan. At syempre, makikibalita rin tayo sa PNP Highway Patrol Group doon sa kanilang mga accomplishment dito sa nakalipas sa linggo. Lalo na't merong may ilang sasakyan na biktima, na biktima ng ito na naman yung issue na naman ng rentangay ng sasakyan ang nakarating sa kaalaman ng PNP HPG. At ang maganda dito kanila po ang na-recover. Ayun, buti naman. Meron silang mga tinatawag nating iba't ibang significant accomplishment vehicle, na multiple vehicles na link doon sa financing fraud. Pag-usapan din natin yan, mga kapuso. At meron din tayong nakalinya po mga kapuso para naman doon nakalinya? bisita natin. At pag-uusapan naman po natin yung mga paghahanda ginagawa ng pulisya sa darating po ng paggunita o pagdiriwang ng ano tawag yun parang Rod? Pagdiriwang. Pagdiriwang ng Pasko at syempre yung simbang gabi, traditional na simbang gabi. Alam mo naman natin, yung iba dyan, gabi, iba talaga, madaling araw. Talaga simbang gabi yung iba. Ayan, alam natin yung mga paghahanda ng mga kapulisyahan sa seguridad na kanila ipatutupad, kaugnay po dyan sa simbang gabi. Manila at siyempre sa buong Metro Manila, National Capital Region po. Yan. At syempre makikabalita tayo dahil busy pa rin hanggang ngayon na nasa ikalawang araw ng BICAM ang ating mga mambabatas. Syempre magbibigay hindi pa rin po natin natantanan, hindi pa natin kumbaga bibitiwan yan dahil nakatutok pa rin tayo sa issue ng pag-abusisi sa budget at pag-alam sa pinag-uusapan dahil first time in the history na ngayon po ay nailalive nila yung dati sila lang nag-uusap doon sa Bicameral Conference Committee, yung senador, yung kayatawan ng Senado at ng mababang kapulungan para isahin, kumbaga pagkasundain yung hindi nila yung diferensya o pagkakaiba ng kanilang version ng budget yan naman mabibigyan sa atin ng overview kung ano na nangyayari diyan sa Bicameral Conference Committee ng Senado at ng Kamara. Lahat ng yan sa Presinto 594. Okay na. nagpapaandar to. Siyempre. Nagpapaandar. Mga kasama natin ng buong puwersa ng Super Radio DCWB. Siyempre, sa patnubay po ni Romel Balasbas sa ating news desk. Pero sa pagkakataon tayo po ilalabas sa ating himpilan dahil tatanggap tayo ng mga balita mula po sa ating mga Super Radio reporters. Paggamit ng water cannon ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal, kinundina ng US Embassy. Magpapasko na lang ganun pa rin sila. Siyempre, ang maghatid na balita niya mula kay Christian Manyo. Christian! Mariing kinundena ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas ang tinawag nitong aggressive tactics at illegal actions ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang na ang paggamit ng water cannon o direktang pambobomba ng tubig at pagputol ng tali ng angkla na umay banta sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda.
Kasabay nito ay pinapurihan din ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mark K. Carlson, ang Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga naapektuhang mangingisda at pagdepensa sa soberenya ng bansa. Sa report ng PCG, 3 sa 20 Pilipino ang nasaktan sa insidente habang napinsala rin ang kanilang sinasakyan na bangka. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCBB, dapat totoo. Isa pang report mula sa labas ng impilan na pamunuan ng PNP pinag-utos ang dismissal proceedings laban sa isang pulis na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa Palumpon, Leyte. Report mula kay Luisito Santos. LA, pasok. Ipinag-utos na ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang dismissal proceedings laban sa isang pulis na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa Palumpon, Leyte. Ang naturang pulis na may ranggong police corporal at miyembro ng Palumpon Municipal Police Station ay nagpositibo sa illegal na droga kasunod ng isinagawang targeted drug test noong December 5. Batay sa initial investigasyon, nakatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ng Team 8 ng IMEG Visayas Field Unit na ang nasabing pulis ay sangkot umano sa paggamit ng illegal na droga noong September 2025. Matapos ang serye ng mga verification ay nakumpirma sa impormasyon na natanggap ay buo ng IMEG ng isang target intelligence packet upang isama ang naturang pulis sa isang random drug testing na isinagawa nitong December 5. Lumabas sa resulta ng drug test itong December 13 na positibo ang pulis sa methamphetamine hydrochloride o Cebu. Agad namang inatasan ni General Nartates ang mabilis na pagsasampa ng mga kasong administratibo alinsunod na rin sa umiiran na patakaran ng PNP. Kabilang sa mga parusong ay sinusulong ay ang pagpapatalsik o dismissal sa serbisyo ng naturang pulis sakaling mapatunayang totoo ang naturang palatang. Binigyan din niya na maaaring sumunod ang mga kasong kriminal kung may sapat na ebidensya at iginit na walang sino mang organisasyon ang hindi mananagot sa batas. Anong ranggo niyan? Police Corporal. Police corporal, kumbaga mga ano pa lang yan, bago-bago, wala pang 5-10 years, ganyan. Oo, ano pa Kabo. to, non-commissioned officer pa to. Oo, di ba? Di naman nabanggit kung ilang taon pwede pa matagal na siyang Bagay, di ba? rango dahil alam mo, may mga sabit, may mga ganun. Oo, hindi ka Pero- umalis doon pero sa ma- voice. Nakalimutan mag-schooling. Pero may, ang pinakamasaklap, at least yun naman meron ng dismissal proceedings laban sa kanya. At Saka magandang paalala at babala ito ng PNP sa mga pulis na adik. Kung gusto nyong mag-addict, huwag kayo sumama sa PNP kasi masisip ka organisasyon nyo dyan. Nakaka-apekto pa yun sa trabaho nyo. gusto nyo mag-addict na lang kayo. Huwag kayo magpulis. Oo. Di ba? Magpahuli na lang kayo sa kabaro ninyo. Yawn. Nainggit siguro na sa mga nahuli niya. Pabira ka naman. Ako, sinusito sa ato sa GMA Super Radio, DCWB. Dapat. Totoo. Samantala naman mga kapuso, 126 na taong gulang Chinese naligtas po ng mga pulis sa Manoy insidente ng kidnapping dyan po sa Parañaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Luisito Santos, LA. Matagumpay ngang natagip ng mga miyembro ng Parañaque City Police Station ang isang 26 anyos na Chinese national na umano'y biktima ng kidnapping sa barangay Donggalo, Parañaque City nitong Sabado. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad rumisponde ang mga tauhan ng Parañaque Police matapos makatanggap ng ulat mula naman sa PNP Hotline Facebook page. Natagpuan ang biktima sa isang condominium unit kasama ang 5 dayuhang suspect. Lumalabas sa investigasyon na mula December 9 ay sinasabing ikinulong ang biktima at humingi ng 1 milyong pisong ransom kung saan ay kalahating milyong piso na umano ang ibibigay. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya mga suspect para sa karagdagang investigasyon. Pinuri naman itong si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin ang matagumpay na pagliligtas sa dayuhan. Kasabay nito'y binigyan din ng opisyal. Mahalaga ang maagap na pag-uulat at mabilis na aksyon ng pulisya para maiwasan ang mas mabigat na krimen. Yung suspect dyan, Sam, Chinese din. Oo, mga Chinese yun. Dayuhan ang binabanggit. Oo. Pareho sila, di ba? Natatanda mo siguro, not so long time ago, na nagko-cover ka rin ng Makati, ano naman yan, yung mga Indian national naman, ang kinikidnap, Indian national din. Oo, yan yung karaniwan nangyayari ngayon doon sa mga dayuhan na tumadayo dito, no? Oo, sila. Parang sila tuloy yung nagkakaroon ng mga ganitong insidente.
Ayan Pero nga itong sa mga Chinese national, parang sinasabi nga nung ilang mga kaibigan nating pulis, parang hindi na bago ito. Dahil alam naman natin, may mga Chinese national na na-involved din sa mga, lalo-lalo na yung mga nagkakasino, ganyan, ano? Pero hindi pa malinaw, paring Rod, kung may kinalaman nga ito sa mga ganong aktibidad. Kaya patuloy itong sinasagawang investigasyon ng pulisya para malaman din kung anong naging dulo sa sinasabi na pagdukot naman o pagkidnap dito sa nasabing biktimang Chinese national. Ako rin Sam Nielsen ng GMH Paradio, DCWB, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Sam Nielsen. Oras natin, 31 minuto, 31 minutes makalipas po ang alas 6 ng gabi, labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594. Parati mo bang natatandaan ang mga nangyayari sa paligid mo gaya ng mga petsa ng mga birthdays at anniversaries, mga passwords o mga bagay-bagay na pinag-aaralan? Brainy good ka kung yes ang sagot mo. Ang Memo Plus Gold ay kaagapay mo sa iyong daily tasks. Ang Memo Plus Gold ay gawa sa Bako Pamunyera Extract para laging focus at mentally alert. Memo Plus Gold, iba ang Brainy Good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. I have headache and I have siponots. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu.
channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radyo DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Sumasa Puso. Super Radio Number 1. Presinto 594. Dan, ano? Malapit na Pasko. Ba't masyado may ito? Hindi, kasi ito, hindi. Maganon tayo dito. Kumbagay, magkakwentuhan lang tayo dito. Dahil ang binabanggit ng Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communication Technology na bumaba po yung bilang na naitatalang scam ngayong Kapaskuhan habang tumataas naman yung bilang ng mga nahuhuli kumpara sa nakalipas na taon. Alam mo ano yung, saan mo attribute to? Saan mo pwedeng ma-attribute tong gantong bumaba yung bilang ng scam, tumataas yung huli. Siguro yun sa epektibong Cyber patrolling. Isa yan. galing mo, Brad! Wala bang ano dyan? Palakpakan naman. Ikaw na, ang galing. Ayoko. Yun talaga ako eh. Pag alam mo yun. Cyber patrolling. Oo. Diba? So, yun ang isa sa mga nakikita natin na maayos yung cyber patrol. Ganun ako eh. Bigla na po sa utak ko. Alam mo yun? So, magaling. Kasi bukod sa cyber patrol, yun yung tinatawag nating massive information na dissemination na ang ating mga otoridad. PNP, Cybercrime Group, siyempre, andyan lahat yan. Concert, yung effort ng pambansang pulisya. Pag-uusapan natin yan. Pero, patrolling din ng pag-uusapan natin. Hindi naman to sa cyber. Ano to? Highway to. Highway patrolling to. Dahil mga kababayan, yung mga ibang kababayan natin, pauwi ng probinsya, syempre, ang isang magbabantay ng ating mga kalsada, ng ating mga highway, yung ating Highway Patrol Group. HPG. Ang ating Angels of the Highway. Okay, tama? Mag-aalalay. May Angels in the Sky, merong Angels of the Eh, Highway. ano yan, nationwide yan, yung kanilang unit. Buong bansa. Sa pangunguna ni Brigadier General Hansel Marantan. Diba? Sir. Tingnan natin kung ano yung paghahanda ng PNP Highway Patrol Group. Anong aasahan natin mga motorista? Ligtas Paskuhan. Tsaka yung mga tips na pwedeng ma-share ni na Lieutenant Malang, ni na Lieutenant Dame, dun sa mga babiyahe. Marami na ngayon bumabiyahe. Tsaka yung dun sa mga may sasakyan. Di ba? Yes, meron ba tayong mga libre? Lieutenant Police Lieutenant Dane Malang, ang spokesperson ng PNP Highway Patrol Group, ang ating bisita ngayong gabing ito. Sir, magandang gabi. Kamusta ka na? Miss ka namin. Hello po, Sir Olan and Sir Rod at sa ating pong mga kabayan dyan. Patuloy po nakikinig at sumusuporta po ng ating pong programa ng Presinto 594. Good evening po sa ating lahat, sir. Welcome po. At salamat din po sa inyo dahil kayo po'y katuwang na ating programa ng ating mga kababayan. Siyempre, na sa pag-diriwang natin itong ligtas na Pasko, isang aspeto po yung pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Siyempre, nakaalalay din po yung PNP HPG dun sa ating mga motorista. Ano po yung direktiba ng ating direktor, Police Brigadier General Hansel Marantan, sa ating mga unit nationwide para po matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan pauwi sa kanilang mga lalawigan at pabalik sa Metro Manila? Well, sir, muli sa ilalim pa rin po ng utos po ng ating pong butihing Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr., ay agad-agad nga pong nagbigay po ng direktiba ang ating pong Director HPG, Police Brigadier General Hansel Matamis Marantan, sa ating pong 18 na Regional Chief nationwide dito po sa PNP Highway Patrol Group, na kung saan ang priority po ng inyong PNP HPG, una, matulungan po yung ating po mga kabayan na mapaluwag po yung ating po mga kakalsadahan by deploying our full force personnel
sa lahat po ng border control, sa lahat po ng mga mirrored thoroughfares, and even dito po sa mga bus terminal and mga seaports, no, na kung saan alam naman din po natin magkakaroon po ng dagsa po ng bagsak po ng ating po mga kabayan. At yun nga po rin yung pagmamando sa mga highways na kung saan din may mga naitatala po tayo, may pagbigata po ng trapiko kasama po ng PNP local unit at ng APTEN po LGU Traffic Enforcement Bureau. Sir, alam namin ito isa sa mga babantayan ng HPG, itong Marilaki. Kasi ngayon, bakasyon din po ngayon eh. Marami nagra-rides na, mga nakamotorsiklo, lalo na po sa lugar na yan. Kumusta na po sir ang pagbabantay natin dyan? Nag-increase ba yung mga aksidente nangyayari dyan? Nadadagdagan po ba o nababawasan? Sa ngayon, no, maibabanggit at sa publiko po natin sa ating mga kabayan na halos tahimik at safe po, no, ito po ating kahabaan ng Marilaki. Gayong yung ating pong deployment po from January this year, no, ay hindi naman din po nagbaba. Kasama po yung ating pong PNP local units po dyan. Dahil kung naalala po ninyo, no, yung nagkaroon po tayo ng isang incident po dyan, Superman incident. Afterwards po noon, wala na halos na nagkaroon ng major na incidente or traffic incident dito po sa nabanggit po nating area. Sir, ito kasi concerned din tayo sa mga motorista sa ating highway. Pag ganito ba itong dumarating ang mga itong Pasko, ano po yung mga kardalasang mga crimes na naitatala ng HPG? Medyo ba meron pang pagtaas doon sa krimen ng pagsalisin sa mga sakyan, yung kumbagay panghaharang, wala namang ganun po masyado, no? Hindi na ganun karampant, sir. Comparing last year, Kuya Rod, no, ay bumaba tayo ng almost 200 na crime incidents, no, or crime cases patungkol po no, sa carnapping incidents. At isa po dyan sa binabantayan natin talaga yung pagtaas ng technical carnapping or yung isa sa technical carnapping na tinatawag natin rentangay. Dahil lingid nga no, sa kalaman din ng ating mga kabayan na yung dagsarin or yung demand ng pagrenta ng mga sasakyan po from our individual or mga private individual ay dyan talaga yung hype niya yung mismong demand ng ganitong transaksyon. So, tuloy-tuloy naman po no, yung ating pong monitoring at nakita naman din natin talaga na mababa ang bilang ngayon, pero hindi po nagpapakampante ang PNP HPG para mas mapababa po yung bilang po ng datos para po sa mga ganitong insidente, sir. Isa sa mga concern din, sir. Alam mo kung ano nyo to, kung sakop nyo yung ganitong concern, yung mga drunk driving, lalo na ngayon, sir, maraming party sa mga highway. Paano napipigilan yung mga ganito, sir? Ang HPG may participation ba sa pagganito, sa pagsawata ng mga drunk driving, sir? Alam mo, nakain. Yes, sir, no. Kung naalala din po ninyo, nagkaroon po tayo ng random operation together with the LTO na dito nga po sa kahabaan po ng Commonwealth area, nagkaroon po tayo ng checkpoint po dyan. At isa po yan sa binantayan po ng PNP HPG together with the Quezon City Police District and the LTO, MMDA and DPWH, no? Para talaga din makapagbigay ulit ng impormasyon sa ating mga kababayan na kasama ang PNP HPG sa pagbabantay po no, ng mga ganitong gawain at malaman din ng ating mga kabayan na bawal po no, yung pag-inom po ng alak or yung mapasilalim po ng anumang pong droga kapag tayo po no, ay kapag tayo po no, ay nagmamaneho. Opo, sir, nabanggit mo kanina yung rentangay, no? Meron ding kumbaga ano po yung mga possibility na kumbaga may share niyo sa amin sa ating mga nakikinig ngayon na para po lalo na ngayon na marami, sabi ko nga ninyo, maraming uuwi sa mga lalawigan, pwedeng sila'y magpaparenta o magrenta ng mga sasakyan para makaiwas tayo dito sa gantong scheme. In basic po, ano po yung pwede nating mai-share na safety tips po sa ating mga kababayan, Lieutenant Malang? Unang-una po, no, sir, no, ay dapat maging mapanuri po yung ating po mga kababayan na nagpaparenta po ng kanila po mga sasakyan. No? Hagilapin or talagang i-check po nila yung mga identification card at alamin talaga mismo or i-background check mismo yung tao na magrenta po ng kanilang mga sasakyan.
mas marapat lamang po no na maglagay po ng mga GPS tracking device sa kanila po mga sasakyan para at least na makatulong po ito sa paghahanap po ng kanila po mga sasakyan. Yung pakaiwasan din po no yung mga too good to be true or yung mga madali ang transaksyon na kung saan minsan nasisilaw po yun yung ating po mga kabayan sa mga malakihang transaksyon na kung saan ito po ay nagiging pang-bait na o panghalina na manakaw po no ang kanilang mga sasakyan at kung sila naman po talaga din ay mabiktima ng mga ganito na pong uri po ng transaksyon or insidente, sila po dapat ay makapagbigay po kagad ng mabilisang impormasyon sa pinakamalapit na police station po natin or dito po sa atin sa PNP HPG para po makabigay po kagad din tayo ng mabilisang aid and assistance para po sa kanila. Ayun. Sir, maisa, kumbaga ako po yung magsasamantala na po sa pagkakataong binibigay niyo po sa amin. Dahil dito nakalipas sa December, kumbaga ito yung nakalipas sa linggo, merong parang bago sa akin to, Lieutenant Malang, itong pagka-recover diyan po sa Santa Rosa, Nueva Ecija ng isang Ford Ranger na link doon sa Talon Casa Benta Scheme. Iba pa naman po itong Talon Casa Benta Scheme doon sa rentangay na binabanggit nyo. Ano po, paano ba ho sir yan? Ano yung differences nila, sir? Ang rentangay scheme po no para po sa kalaman po ng ating po mga kabayan, ito po yung isa po sa mga technical carnapping na or mode of operation na kung saan irerentahan po ng kung sino mang tao ang sasakyan po ng isang private individual. Then kapag natapos na po ang transaksyon, once na po na nasa kanila na po no, yung possession ng sasakyan, doon na po nila tatangayin. So nirentahan at tinangay. Kaya po tinawag po itong rentangay. Pagka sinabi naman po natin Talon Casa Scheme na kung saan no, meron pong isang hulugang sasakyan na itinalon na po. Pagka sinabing tinalon, tinago na po sa kasa or sa bank financing or sa kasa mismo po yung sasakyan. So, after po na itago or italon, no, kapag sinabi kasing italon, ito po ay walang specific na dokumento. Meron man po itong papeles, photocopy lamang po no, yung hawak, yung mismo pong nagmamayari or may hawak po ng sasakyan. At kung di man, no, maaring after na italon, pwede nang ibenta no, or ipiyesa sa mga ganitong bagay. Kaya tinatawag po itong Talon Casa Scheme. Sir, ang dami palang meron pang palang mga technicalities yan na sir, kailangan maging mabusisi yung mga bumibili ng sasakyan na Lieutenant Malang, di ba po? Opo, tama. Kasi sir, bilang bumibili po no, kahit anumang pong uri ng gamit, mapasasakyan man po yan o anumang pong bagay, no, dapat talaga chinecheck po natin yung mga lehitimong dokumento na nagpapatunay po talaga ito no, ay legit at nasa tama pong proseso, sir. Lalo na yung sa mga second hand yan, sir, di ba? Alam mo na, yung mga hindi yung mga brand new, alam naman kasi, di ba? Pag second hand, medyo magtamang duda po kayo, hindi po masama yung tamang duda, di ba po, sir? Yes, tama, sir. Kaya po no, may mga LTO offices po tayo na maaari po magpa-verify yung verify yung ating po mga kababayan, even nga po no, yung ating po mga HPG offices. Napakadami po niyan, 82 po ang offices po ng HPG nationwide na maaari pong puntahan po ng ating mga kabayan para po makapag-assist at makapag-verify po ng mga papeles po ng sasakyan. Sir, baka meron kang mensahe sa ating mga kababayan ngayong magdiriwang tayo ng Pasko at Bagong Taon. Ganun din po, para din po sa ating mga nakikinig na dito sa ating programa in behalf po of our director, General Marantan, ay ang HPG po ay nakaalalay po sa ating mga motorista at siyempre sa sambayan ng Pilipino. Yes, sir. Nauna pinararating po ng ating pong buting director ng HPG, Brigadier General Hansel Matamis Marantan, ng kanya pong taos-puso salamat sa inyong pong plataforma. At nananawagan po ang inyong pong PNP HPG sa ating pong mga kabayan na una ay dapat po maging masigasig po tayo sa lahat ng pagkakataon. Ano man pong uri ng insidente patungkol po sa mga carnapping incidents, makapagbigay lamang po sila sa ating pong
hotline na 911 or even our own hotline dito po sa PNP HPG. At makakaasa po ang ating po mga kabayan 24/7. Narito po ang PNP Highway Patrol po. Maraming salamat sa oras po, sir. Lieutenant Tatim Malang, spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. God bless po. Ingat po kayo. Magandang gabi. Isang mapagpalang gabi po sa ating kay Rod and kay Olan. Yes, sir. Oras natin mga kapuso. 6:53 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat. Totoo. Presinto 594. DZBB Super Radio Number 1. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Big Time
6:59 ng gabi. Ang ating oras. Mahalaga to, budget ay itong pinag-uusapan, Nathaniel. Parang Nathaniel parang gusto mong i-slash ko yung budget mo DPWH Secretary Vince Dizon umapila sa BICAM na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa DPWH budget na bunga ng ibinabang costing ng construction materials. Yan po ang apela ng kalihim ng DPWH. Ang balitang yan mula kay Miss Nim Parabilo. Miss Nim, pa nagpapatuloy ang BICAM. Yes, sa hiling ng mga kongresista, pinagbigyan ng mga senador, pinagsalita si DPWH Secretary Vince Dizon dito sa pulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM ukol sa panukalang budget ng DPWH. Doon umapila rito si Secretary Vince Dizon na ibalik ang tinatayang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado sa year 2026 budget ng DPWH. Ang tapyas, bunga ng bagong construction materials price data, DPWH officials na sangkot sa flood control project scam na overpriced ng halos 50% ang presyo ng lahat ng infrastructure projects ng DPWH. At bunsod niyan ay nag-issue ang DPWH ng bagong CMPD o costing ng construction materials. At yan ay 2 buwan nang ipinatutupad. Pero apila ni Dizon ngayon, ibalik ang nasabing halaga, yung approximately 45 billion pesos para magkaroon sila ng kaluwagan o liway dun sa implementasyon ng bagong CMPD dahil hindi daw ito maaaring pairalin sa lahat ng mga proyekto ng DPWH dahil magkakaiba ang presyo ng proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, iba ang presyo ng buhangin at asfalto sa Palawan kumpara sa presyo sa Mindoro. So hindi, ibig sabihin, hindi po pwedeng lahat ng mga project dyan, 50% ang tapyas ng kanilang budget. Maaring mas mura yung buhangin o pako sa inyo, sa Cavite, mas mahal naman sa Mindoro. So, hindi po pwedeng pareho yung level ng presyo at presyo ng project. Sabi ni Secretary Dizon, kung itutuloy yung tapyas budget, na tinuko niya approximately 45 billion pesos, maapektuhan daw yung pondo ng lahat ng 10,000 infrastructure projects at maaaring maging unimplementable lahat o hindi mapatutupad. Concerned ani ang Pangulo na hindi mapatupad ang mga infrastructure projects dahil bumaba ng economic growth ng ating bansa sa third quarter ng taon dahil sa binabaang panastos ng gobyerno sa mga infrastructure projects lungsod nung natuklas ang katiwalian sa flood control projects. Nilinaw naman ni Secretary Dizon, hindi nila gustong ibalik sa dati yung presyo ng construction materials na mismong Pangulo ang utos na ibaba, nagnawa naman ng DPWH. Ang kanyang punto, ibinaba pa rin ng DPWH ang presyo at meron na rin silang guidelines na susundan para sa infrastructure projects ng gobyerno. Kaya lang, gusto nilang ibalik nga yung pondo para meron silang leeway, mabigyan sila ng pagkakataon na mag-lipat bagong costing. Kaya kailangan pa nilang budget. Bago magsalita si Dizon at may paliwanag yung dahilan kung bakit umaapila siya na i-restore yung 45 billion pesos, nagkaroon pa ng pagtatalo ang Senate panel at ang House panel committee. Pabor yung Kamara. Teka muna, sandali yung budget kasi, Miss Nim pa, yung budget ng Senate is 570 billion, di ba? Yun yung proposed budget ng DPWH. Sa House is 624. Yes. Di ba? Parang ganon. Ayan, Rod. Itutuloy ko na lang. Sige. Bago magsalita si Rizon, nagkaroon pa ng pagtatalo yung Senate panel at House panels. Yung Kamara, sinabi na agad nila na pabor sila dun sa gusto ni Dizon na restoration ng tinapyas na budget ng DPWH. Iba yung presyo sa iba-ibang lugar. So hindi pwedeng sweeping yung 50% na tapyas sa costing ng construction materials. Sa Senado naman ay pinoint out ng mga senador na teka yung ibinaba na presyo ng construction materials, hindi naman mga senador ang nagbaba, kundi DPWH mismo. Mismo si Senator Loren Legarda, sabi niya, DPWH ang nagbaba ng presyo, hindi ang Senado. Samantalang sinita ni Senator Amy Marcos at Senator Kiko Pangilinan yung pagbabago ng tono ng Secretary Dizon dahil ang punto nila, si Secretary mismo ang nagpabawas ng budget ng infrastructure projects. Ang nagsabi na inalis yung pondo para sa flood control projects, pinababaan nila yung presyo ng infrastructure projects. Bakit ngayon siya mismo ang nagbabago ng tono? Sabi ni Senator Marcos, anong garantiyang hindi magbabago na naman
ang sinasabi ni Dizon, 2 buwan mula ngayon. Sabi din dito ni Senator Sherwin Gatchalian, gusto nila makasiguro, kaya nila tinapyasan yung budget para sa mga proyekto dahil gusto nilang makasiguro na walang overpricing. Dahil doon sa overpricing o malaking patong sa halaga ng proyekto, doon pumapasok ang katiwalian. Yun ang nakukurap. Kaya nag-iingat sila. Kanina, si Senator Erwin Tulfo ayaw niyang pagsilitiin pa si Dizon dahil na kapag salita na sabi niya sa Senate at House hearings at baka maging president na lagi nang tatawagin dito ang cabinet lagi nang tatawagin, samantalang sa BICAM, alam mo yan Rod, Senado at Kamara lamang ang nag-uusap dito, hindi kasama ang executive. Tama kasi. Ngayon ko lang kasi experience, no? Miss Nimpa, no? Sorry, no? Ngayon ko lang kumbaga ranasan na nakapagsalita yung isang sekretary sa BICAM. Ewan ko lang, alam ko pag BICAM, senador na lang yun. Basta ito, Rod, sabihin na lang natin na hindi ito regular na nangyayari na pinagsasalita ang cabinet member sa Bicameral Conference Committee. Hindi natin masabi na hindi ito nangyari sa nakalipas dahil di ba sa kasaysayan, palaging closed door ang Bicameral Conference Committee. Sila lang. Yung in-announce yan, nababay-cam talaga yung signal ni Miss Nimpa. Closed door kayo. Closed door kasi pag yung bycam, at least ngayon nalalaman natin na pwedeng nagsasalita yung na ipagbigyan ng pagkakataon si Secretary Dizon para makuna siya televised ngayon eh. Live stream ngayon eh. Makikita ng taong bayan eh. Makikita ng taong bayan, maririnig ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan ko, ano yung ayan, Miss Nimpa. Oo, ayun, sorry, medyo mahina ang signal dito sa PICC. Dito po ginaganap yung Bicameral Conference Committee deliberations tungkol sa budget. Ayun, dun hindi natin masabi, definitely na first time itong pagharap ng isang cabinet member sa BICAM dahil nga doon sa mga nakaraan kasi closed door. Ngayon lang ito naka-live. Pero masasabi natin na hindi regular na nangyayari na cabinet member pinaharap sa budget deliberations ng Senado. Ngayon nung kanina sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang BICAM sa pagitan lang ng Senado at Kamara, hindi dapat kasamang executive dito at nabigyan na sila ng chance sa Senate at House hearings na makapagsalita dun sa kanilang budget hearings. Pero kanina sabi ni Secretary o ni Congressman Rufus Rodriguez, may power naman sila sa Bicameral Conference Committee na magpatawag ng resource persons na maaari nilang hingan ng pagliliwanag kung hindi klaro sa kanila at hindi naman sila obligado na mag-agree or disagree sa sasabihin ni Secretary Dizon hanggang eventually nga pinayagan na sa Secretary Dizon na magsalita dahil sabi ni Senator Loren Legarda, Senator Gatchalian, interesado rin naman sila na mapakinggan yung paliwanag bakit niya pinaparestore yung 45 billion pesos na siya mismo ang nagpatapyas doon sa DPWH budget, Rod. So yan ay interesting pa rin yung pinag-uusapan para sa ating mga kababayan. Yan po yung paghimay ng ating mga mambabatas dyan po sa ating budget, Miss Nimpa. Na nakatutok pa rin si Miss Nimpa hanggang matapos yung Bicameral Conference Committee hearing dyan sa PICC, Miss Nimpa. Oo. So, ang hinihintay natin dito ay siyempre yung desisyon, papayag ba o matapos ang balitaktakan ay papayag ba o hindi ang Senado na ibalik yung 45 billion pesos na inaapila ni Secretary Vince Dizon na inasang yun na naman ng Kamara, yung apila ni Secretary Dizon. Siyempre, ang sabi dito ni Senator Gatchalian, ang gusto nila magpatibay ng budget na makatwiran yung hindi magkakaroon ng puwang sa pagsasamantala dahil kung pinalolobo yung presyo, saan mapupunta yung pinalobo? Hindi ba? Kundi pwede yung mapunta o masamantala ng ilan. So, yun yung mithiin ng Senado, Lixon, nung nakitang katiwalian sa flood control project. Ngayon, ang aantabayanan dito ay yung decision nga dyan at ang isa pa, yung marami pang mga issue dito sa national budget. No? Nagkakatagalan sila, Rod, dahil mabusisi itong sa DPWH budget. Meron pa rin mga side issues at na-delay din kanina dahil supposedly 2 p.m. yung start nung resumption. Alas 3 na-monitor ako, wala pa eh. Alas 3, wala pa. Nag-umpisa, pasado alas pasado mag-alis 5 na, mag-alis 5. Dahil
ang Senado nagpatawag ng biglaang caucus si Senate President Tito Soto III. May mga concern kasi ang ilang senador doon sa pinalobong budget para sa farm to market roads at doon sa medical assistance program ng Department of Health. At dito din nga sa DPWH budget na gustong restoration ni Secretary Dizon. And then, pagkatapos ng pulong ng mga senador, na-late silang dumating dito, pasado 3:00 na sila dumating, yung Kamara naman, at hindi rin sila nakapag-umpisa agad dahil at yung mga congressman naman, nag-meeting din ng kanila kasama si Secretary Dizon. Humingi ng paumanhin para dun sa delay si Senator Sherwin Gatchalian at Senator Kiko Pangilinan dahil nga nagkaroon sila ng discussion. In the same way na humingi rin ng pag-unawa si Congresswoman Mika Swansing para naman sa parte ng Kamara dahil nga kinailangan din sila na magpulong dito sa budget. So sa mga sandaling ito, humaharap pa rin si Secretary Dizon. Pinalimitahan siya dun sa pagtalakay dito sa hinihinging restoration ng budget kasi nga dun sa ibang aspeto, dapat mga senador at kongresista na ang tumalaki dito pero hinihinga na rin siya ng ibang update sa mga ginagawa ng DPWH. Pero definitely, nagkasundo na ang Senado at Kamara dun sa tapyas na 265 billion pesos sa DPWH budget at yan yung budget supposedly para sa flood control projects na dinivide na sa edukasyon, kalusugan, at agrikultura ay pinatanggal yan ng presidente dahil doon sa nabulgar na katiwalian sa mga flood control projects. Sige, Ms. Nimpa, at yan ay nakakatutok pa rin yung ating mga kababayan dyan dahil magpapatuloy pa rin yung BICAM ng ating mga senador at saka ng ating mga miyembro ng Kamara Representante. Ingat po. Yan. Mula dito sa PICC, ako si Nimpa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Maraming salamat, Miss Nimpa Ravelo. Yan na. Masalimuot pa rin talaga yung pagtalakay ng ating pondo para po next year. Ha? At matatagalan pa yun, parang Rod, no? Yung bicameral conference kasi, yan na, pinag-uusapan. Talagang binubusis 45 billion. Ha? Ayan. Nathaniel, bahala ka na sa budget natin. Ha? Oras natin. 12 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594.
panahon. Bantay panahon po tayo mula sa Pag-asa DOST, Ginoong Obet Madrina. Obet, magandang gabi. Magandang gabi po, Gaydi, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa ngayon. Inaasahan natin ang mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Region hanggang bukas, dulot ito ng easterlies, habang magkakaroon naman ng maihinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region at Cordillera na dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Medyo malakas po yung amihan ngayon, kaya may nakataas din tayong gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, kaya delikadong maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng Ilocos Region at Cagayan Valley Region. Dito naman sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin bukas ang mas maaliwalas na panahon. Bagamat posible pa rin ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan habang may mga pagkilat pagkulog naman sa nalabing bahagi ng ating bansa. Yung nabanggit ko po na, na may gale warning tayo, ito yung area ng area po ng Batanes, Cagayan, kasama Ilocos Norte hanggang Isabela at Aurora, at maging abot po ito hanggang sa mga baybayin ng Ilocos Sur. So iwasan muna pong pumalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At wala po tayong inaasahan pa, o at least wala tayong minomonitor pa na low pressure area sa kasalukuyan. At least in the next 2 to 3 days po, no, wala pa tayong inaasahang bagyo. Yung yung lamig naman daw ang na namimiss yata ni Romel Balasbas. Medyo lumalakas po yung amihan at least in the next 2 to 3 days, kaya po medyo mababang temperatura yung inaasahan natin. Pero dahil po medyo maaliwalas yung panahon natin, medyo mainit pa rin yung tanghali. Kanina po yung na-monitor natin na temperature na sa 31 degrees Celsius. Pero at least medyo mababa naman yan kumpara sa nararanasan natin kapag mga Abril na umabot po ng 34 to 35. So ang peak po ng amihan natin January to February. So, kasi by 16 simbang gabi na, gusto yata yung maranasan natin pag lumabas sila ng bahay, malamig yung simoy na dumadampi sa kanila. Ibig sabihin, ano na to? Bago kasi jacket ni Romel pare. Gusto niya na masuot eh. na jacket siguro yung isuot ni Sir Romel. Maraming salamat, Obet Madrina. Maraming salamat po, magandang gabi. Si Obet Madrina yan ng Pag-asa. Pang winter kasi yung jacket niya eh. Bantay panahon. Di ba yung yung mga makakakapal? Yung parang kala mo salbabida. Yung mga kakapal, di ba? Alam mo si Romel kasi, ano yan eh, laki sa Alaska yan eh. Alaskador. Mga Kaya tawag niya Alaskador. mga nakasama niya, mga Eskimo. Mga kapuso, ito muna po ang ating mga Double B, mga news bullets, mga kapuso. Presinto 594 News Bullets ngayong December 14, gabi po ng linggo. Talagang nakalagay dito, Ninong. Si Glyza na naman to. No? Ninong Ola nakalagay dito. Mamas ko nga raw siya. National Maritime Council makikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs DFA para sa protesta na ihahain laban sa China matapos ang panibagong panggigipit ng mga barko nito sa mga mangingisdang Pilipino sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard nagpaabot ng pagbati kay Nesty Petesio na isang PCG Petty Officer First Class matapos masungkit ang bronze medal sa SEA Games. MMDA Special Operations Group Strike Force tiniyak na walang pinipili ang pagsita sa mga lalabag sa batas trapiko. Ito, usaping raffle. Ako? May raffle sa basura inilunsad ng Barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong. Kita mo basura, may raffle Buti pa kayo si Olan nanalo na naman sa raffle. Nako, hindi Ano? Bluetooth hindi, na gas stove. Nanalo sa raffle. Konsumisyon. Well, mga kapuso, ito, bumaba po yung binabanggit natin kanina, no? Ang binabanggit nitong si Undersecretary Renato Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communication Technology, DICT. Bumaba po yung bilang mga natatalang scam ngayong Kapaskuhan. Isa sa mga ma-attribute ito, yung sabi nga ni Olan, yung malawakang cyber patrolling. Yes. At yung malawakang pong ginagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group na pagpapaalala sa ating mga kababayan na iwasan po yung pagpapaniwala. Doon sa mga mapagpatol, doon sa mga scam, sa mga text. Katulad ng ginawa sa'yo, Olan Bola. Di ba, may nag-text sa'yo. Ano?
Yung sa ano? Yung binabanggit mo naman. Kala ko naman kung sino naman yung nag-text. Brad, makalimutin ka talaga, no? Kakasabi mo lang kahapon eh. Di ba? Ano nga, marami nag-text sa akin. May Mari ko nag-text ano. sa'yo Oh. na ganito, na ano sabi mo? May nag-text sa'yo na parang Nahuli daw ako. Nahuli ka. Gumagamit ng ano. Ayan. May gumagamit ka ng cellphone habang nagda-drive. Diba? May nag-text sa'yo. Oo. Tapos ano nangyari, hindi mo pinatulan. Yes, hindi ko pinindot. Yan ang maganda. Maganda yung aware yung ating mga kababayan. Hindi ka mapagpatol doon sa mga text. Correct. Talagang hindi ako nag-response sa mga text. At saka yung mga scam na yan, katulad yung kaibigan ko na scam. Kilala mo yun. Huwag mo natin pag-usapan yung kawawa naman. Example lang Agat na naman yung dila nun. Example lang, di ba? Kung siya ba ay naging matalino, di ba? Hindi naging mapusok. Kung hindi mapusok at siya ginamit niya yung kanyang kokote, hindi siya maloloko ng 20 Nagpatukso eh. Di ba? Ano naman tukso eh. Di ba? Yeah, may team song Eto, ano eh. kasi kasama yan eh. Tukso. Kasama yan sa scam. Ayon kay Ano? Undersecretary Renato Paraiso, yung Executive Director nga po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Kabilang sa mga lagante scam, online, yung shopping scam. Diba? Dami scammer ngayon, paring Rod. Delivery scam. May mag-deliver sa'yo, wala pala. Travel scam. Yung travel scam, may hirap yun. Ikaw, paring Rod, na-scam ka na? Yung totoo. Na-scam na ako. Ano? Ang scam ako, yung delivery scam eh. Ako rin, na-scam na rin ako. Nakakayaman sabihin, pero talaga totoo po. Hindi maiwasan yun. Kala ko maganda sapatos eh. Sabon, Hindi nga totoo? Oo. Love scam, yan. Love scam ka na ba? Hindi pa. Yung kaibigan mo? Yung kaibigan ko na love scam yun. Di ba? Oo. Diba? Magkano iniluwal nun? Malaki-laki rin. 20 yun. Grabe. 20 ba? 5? Hindi. 8 ata. 8. Okay, tama. Ayon kay Paraiso, marami ring nabibiktima ng phishing scam kung saan nakukuha yung personal information. Ito yung mga personal, yung mga PI, yung mga personal identification number mo, di ba? Phishing, hindi yun yung nangingisda. Hindi po yun. Nakaantabay naman ang Threat Monitoring Center ng CICC para sugpuin po ang nasabing scam. Maaaring tumawag po sa hotline 1326 at magsumbong at ilog ang reklamo. At maaari din po kayo makipag-ugnayan sa PNP Anti-Cybercrime Group, ACG, mga kapuso. Oras natin, 7:26 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 5-9.
kapuso, nasa linya na po ang ating bisita, si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Ito po may kaugnayan sa paghahanda po ng MPD sa tradisyong simbang gabi, no? Darat sa ito sa 16 Martes. Magandang gabi, sir. Welcome po sa Presinto 594. Rod at Olan po. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalayang gabi po sa inyong dalawa, Sir Rod, Sir Olan. Yes, sir. Pasensya na sa istorbo. Sir, kumusta yung paghahanda ng MPD sa tradisyong simbang gabi? Nagaganapin na po yan sa Martes, no? Martes ng gabi, madaling araw. Madaling araw po. Yes, Sir Olan, handangan natin yung Manila Police District yan, kung saan meron na tayong security preparation para sa Heritage Season 2025. Kung saan, Sir Olan, Sir Rod, meron tayong nagigit kumulang 2,200 mga MPD personnel ang gagamitin natin para bantayan natin yung mga places of convergence katulad ng mga malls, mga simbahan, mga train station, supermarket, seaport, at bus terminal. Ayun. Doon sa simbang gabi, Major Ines, sa lungsod ng Maynila, ano ba yung kumbaga paano magiging hatian ng responsibilidad doon sa ating mga pulis at saka sa mga barangay? Yes, mahalaga rin ang tulong ng ating mga force multiplier, yung mga taga-barangay natin. Tumulong sa atin para bantayan yung ating mga kababayan. Alam naman natin, pag ganito talagang panahon, ang dami talaga nating mga kababayan ang mga pumupunta dito sa mga mall, sa mga pamilya. Katulad dito sa Divisoria, talaga napakaraming tao dyan. Sir Olan, Sir Rod, nung nakaraang taon, nakapagdala tayo ng mahigit kumulang 2 milyon ang pumunta nating mga kababayan dyan. At sabi nga natin, na itawid natin ng maayos yung ating pagdalatag ng seguridad dyan. At walang anumang pumukaw na anumang kamalayan sa atin. At yun na inaasahan din natin yun at hindi tayo magkamali sa paglalatag ng ating seguridad para sa ating mga kababayan. Sir, wala namang pagbabagong gagawin, ano? Ganun pa rin, yung traffic ay wala namang isasarang kalsada dito sa Maynila, kaugnay dito sa pagsapit po ng tradisyon ng simbang gabi. Yes, wala naman tayong ginagawang pagsasarado ng kalsada. Ang meron lang tayo dyan, talagang patataasin natin yung ating presensya ng ating mga pulis. Kung saan nga, pati yung ating mga may admin duty, no? Gagamitin natin yan, yung tinatawag nating DRSSF o yung District Reserve and Standby Support Force. Ito yung mga sarod, yung may mga admin duty. Ilalabas din natin yan para palakatin pa natin yung presensya ng ating kapulisan sa ating mga lansangan. Ayun. Okay, sige sir. Baka may gagawin kayong anunsyo o anumang announcement regarding po dito sa inyong gagawing pagbabantay sa simbang gabi at ngayong ang Kapaskuhan, bagong taon dito sa Manila, sir. Maynila. Yes, Sir Olan, Sir Rod, bagitin ko na lang din yung ating malaki ang tinatawag natin pamilihang bayan. Itong Divisoria, nakita natin. Yung ating mga pulis dyan, makikita nyo sa mga kaso. 2 station na nag-complement dyan. Yung Station 2, yun yung Moriones, ilalim ni Lieutenant Colonel Gilbert Cruz. At yung Station 11, yun naman yung basic natin sa ilalim ng Lieutenant Colonel Richard Villanueva. Marami silang mga best practices na ginagawa. Makikita nyo yung mga kanta dyan, yung mga major thoroughfare. May mga pads tayo, yung police assistant desk. At karagdagan dyan na Sir Olan, Sir Rod, pag-itin ko na rin, meron sila tinatawag ng Project Safe. Itong Project Safe na to, ito yung, alam nyo, habang yung mga police natin, nag-police visibility dyan, nag-render sila ng mga basic medical services katulad ng BDP, nagbibigay sila ng mga over-the-counter na medicine katulad pag masakit ang ulo. Meron din sila dyan, yung mga blood sugar counting. Ayun. Naalala ko ito, Sir Olan, Sir Rod, ginawa ko ito sa Sampaloc noong 2015. Tawag ko rito, kalusugan mo may pakialam ako. Yung happy pa kayo dyan, sir. Kung saan nga, bukod dun sa visibility natin ginagawa, meron pa tayong ganitong mga binibigay ng mga services para maramdaman tayo ng ating mga kababayan. Ay, maganda po yan, no? Bukod sa seguridad, makita natin yung care ng ating MPD dun sa ating mga yan, Sir Roland, mga police na nurse yan, or registered nurse yan. Ginagamit din natin yan para makatulong pa sa ating mga kababayan. Hindi lang yun, may mga ano pa rin din, may mga makikita din kayo, mga wheelchair.
Kung kailangan ng ating mga kababayan, meron din sila dyan. Ayun. Opo. Alright, Sir, baka may mensahe ka in behalf of our District Director, Police Brigadier General Arnold Abad. Well, maraming salamat Sir Roland, Sir Rod, sa pagbibigay ng pagkakataon. Makakasa yung mga ating mga kababayan, particular rin sa lungsod ng Maynila, na palaging nakataas ang antas ng ating pagbabantay para may tawid natin na maayos, maging masaya, masagana yung ating darating na Kapaskuhan. At syempre, itong darating nating pagpapalit ng taon. Walang markadong pula po ang mga kalendaryo ng Police Maynila. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director at ang aming District Director, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa ating mga kababayan. Alright, sir. Maraming salamat, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, ang ating nakausap, mga kapuso. Yung kalendaryo nila, paring Rod, wala daw markang pula. Parang kalendaryo din natin, wala tayong markadong pula, di ba? Ibig sabihin, wala tayong holiday. So, wala kang holiday? Wala. So, papasok ka? Meron. So, wala ka lang off? Wala rin. Hindi, meron. No? Kahit pa paano. 7:36 ng gabi, labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 5.
Mga kapuso, para po sa kabuuan ng Metro Manila ay tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office spokesperson para dito sa seguridad ngayong pagsisimula natin ng simbang gabi sa 16 at magiging yung direktiba mismo ng ating Regional Director, Police Major General Anthony A. Abirin sa mga pulis sa Metro Manila. Ang ating makakausap, Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Magandang gabi, Major Asilo. Magandang gabi po, Sir Olan and Sir Rod. Sorry po. Naglag. Sir Rod and Sir Olan, magandang gabi po. At sa lahat ng ating taga-subaybay, magandang gabi po. Ma'am, base doon sa direktiba ng ating Regional Director, Police Major General Anthony Abirin, kamusta po? Tayo ba'y kumbaga, all set na para dito sa seguridad sa ating mga simbahan na ngayong magsisimula ang simbang gabi by 16 ng December? Yes po, sa ngayon po, although naka-heightened alert pa rin naman po tayo dito sa NCRPO, ang atin po mga personnel ay naka-ready na po for deployment para po sa ating mga places of worship, lalo po yung mga magkakaroon tayo ng simbang gabi at ganun din, parang may simbang madaling araw, is nasa 2,576 po yung ating police personnel na ipapakalat sa buong Metro Manila para i-secure yung ating mga kababayan na magsisimba. Oh, yan, tuloy-tuloy na naman kasi alam mo na 16, dire-diretso ng 25. Hanggang Pasko. Pasko, batas bagong taon. May mga, ano po yung, kayo po sa part na po ng ating NCRPO, lalo po bukod po doon sa mga place of worship, din sa mga matataong lugar, yung community po na may iwan ng ating mga kaubayan, ano po yung coordination natin with ating force multiplier para po ma-secure din po ating mga komunidad? Para naman po dun sa ating yung mga barangay po, hindi naman po yan mawawala ng magbabantay. Meron po tayong nasa mahigit 8,000 na mga police personnel, ganun din po na augmented forces natin. At wala pa po dyan yung ating mga force multipliers na tutulong po sa atin para sa pag-foot patrol, yung mga pagro-ronda, ganun din po sa mga checkpoints. So all in all po, ang ating pong i-deploy para sa Yuletide Season 2025 is nasa 23,218 po. Lahatan na yan, places of worship, yung ating pong major thoroughfares, mga transport hubs and terminals, ganun din po yung ating mga commercial areas na sigurado nating dadagsain ng ating mga mamimili. Ayun. Ma'am, ito na lang siguro, maaral po sa ating mga kababayan from you as a law enforcer, yung mga basic na lang paalala para po makaiwas tayo doon sa, alam mo naman, yung mga may mga magsasamantala, yung mga pickpocket, at saka yung, alam mo yung mga snatcher, at saka iba pang mga hindi ka nais-nais na mga mangyayari sa ating mga kababayan. Nasa inyo po yung pagkakataon? Sa ating po mga kababayan, lalo po yung mga mag-a-attend ng mga misa ng simbang gabi, unang-una po bago po tayo umalis ng bahay, siguraduhin po nating nakalock ang lahat ng pinto, bintana, yung ating mga gate, siguraduhin natin na nakasecure. Siyempre, i-unplug din natin yung ating mga appliances at walang nakabukas na gas valve. Huwag din po tayo mag-iwan ng mga valuable items sa mga lugar na madaling makita or yung po bang takaw atensyon na posibleng maging opportunity or magkaroon ng pang-iingganyo dun sa mga dumadaan na masasamang loob para pasukin yung bahay ninyo. Makakabuti pong ipaalam sa ating pinagkakatiwalaang kapitbahay kung halimbawa man po na aalis naman kayo na matagal para po bantay-bantayan naman yung inyong tahanan habang wala kayo. Kung pwede po, gumamit tayo ng ilaw o timer light para magmukhang may tao po dun sa loob ng bahay natin. Sa mga mamimili naman po, syempre magsisiksikan tayo, yung mga pupuntahan nating areas na mga talagang hindi natin maiiwasan na dadagsain ng tao. Siguraduhin po natin na yung gamit natin ay secured sa harap ng ating katawan. Huwag po tayong mag-backpack. Kung mag-backpack man po, ilagay natin sa harapan ng ating katawan para alam po natin na kung mabubuksan yung zipper, kung may babangga sa atin ng sinasadya, alerto po tayo sa mga posibleng mangyayari dun sa gamit natin. Kumbaga, malapit po sa katawan natin at agad nating malalaman kung merong magtatangka na kumuha ng gamit natin.
Iwasan din po natin sanang magsuot ng mga mamahaling alahas para hindi po tayo maging maganda, kumbaga makapang-akit pa ng mga masasamang loob na posible pong biktimahin po tayo. Ayun, ma'am, maraming salamat. At in behalf po sa NCRPO ay aming panalangin na sana'y makaagapay namin kayo hanggang next year dito po sa aming programa. Police Major Hazel Asilo, regards po sa ating District Director. Maraming salamat, Madam. At yun nga po. Yun, paalala mga kapuso. Tama yun. Yung sa kapitbahay, paring Rod, no? Yung piliin nyo yung mga kapitbahay nyo na ipagkakatiwala nyo yung bahay nyo. May mga kapitbahay kasi tayo, alam mo na, medyo, di ba? Alam mo yan eh, may mga kapitbahay tayo. Pinapakibantayan yung bahay ko, ako na bahala dyan. Di ba? Di ba? So, pumili rin po tayo ng mga kapitbahay na yung mapagkatiwalaan, paring Rod. Di ba? Kasi kahit nga kamag-anak minsan, hindi mo na mapagkatiwalaan eh. Di ba? Anyway, mga kapuso, ayan na, happy birthday sa daddy ko. Happy birthday, daddy. Siguro marami kang handa. Nasa Lucban, Quezon ngayon. Maraming handa. Si Oras! Ang oras po natin ay 12 minuto na lamang. 8:00 na ng gabi, mga kapuso. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 5-9.
pakiramay po sa pamilya ni Kuya Benji na ating nakasama na napakatagal. Ako, Yes, 1999. Kailan mo ang unang nakasama si Kuya Benji? 2001. 2001. Ano, una pala ako sa'yo. Sa ano kasi di ba nagbibit ka sa ano? Hindi, 1999 sa Camp Aguinaldo, Camp Yeah, Carame, nakakasama mo yan 1999. sa beat. Kasi siya ay panahon yun ni Senator Lacson, siya mag-chief NP. And doon siya napabit sa 1999, magkakasama ni Joy Cantos nung araw doon. So, first time ko na 1999, 2000. Tapos naging presidente siya ng PNP Press Corps. Presidente. Panahon ni General Larry Mendoza. Year 2000, Lacson time, 99, siya na presidente. Sina na Ares Ilagan. Yes. Yan. Ako reliever niya sa Campo Crame tsaka sa dyan sa Aguinaldo nung mga panahon na yun, 2001. 2001. Tapos yan, diretso na. Revenge. Nasa ka man, Papa Bench? Alam mo, mahal na mahal ka namin. No? Pero mga kapuso, 11 araw na lamang. Ano na naman? Nathaniel. Ayaw ko niyan. Anong gusto mo sa'yo? Yung Christmas bonus. Yun, no. Ano naman nagpaparinig si Paring Rod eh. Ba't naman Nathaniel eh. Yung bibigay mo sa amin, di ba? Nate, Pasko na sinta ko ang sumapit. Hindi ganun. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ano ba pabagat doon? Ibigay mo na. Yun o. 11 days na lamang po mga kapuso bago magpasko. Mabilis na yan, ha? Oy, magandang gabi kay Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo, ang Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, National Capital Region, NCR. Siyempre, magandang gabi kay Jail Director Roel Rivera, ang hepe po ng BJMP, tsaka si Jail Chief Superintendent Efren Nemenyo ng BJMP. Ito si Aljor Aquino, binabati ka namin. Si Nelson Malinaw, Pacifico Morelos, Anthony Nafangon, si Jess Cruz Saclao Jr., si Margarita Guevara, ang daddy ko, Renato Bola, ay nanonood. At syempre, birthday niya, nagpapabati siya. Happy birthday day, binati na kita kahapon pa. Diba? Si Ruth Paigma Ganun na lang yun. Corpus. Yung kasi sabi ng daddy mo, Nagpadala na rin ako. Hindi, sabi ng daddy mo, batiin mo ako, pero ikaw yung magpakain dyan. Ortesi ko. Sige. Anong pangalan ng papa mo? Renato. Renato. Daddy Renato? Hindi nagmana sa'yo siya. Ang palayo niya, Boy. Daddy Renato, Daddy Boy. Bola. Boy, Hindi nagmana sa'yo si Olan? Sa pagiging galante? Wala talaga, no? Wala. Manid. Ba? Hanggang ngayon, wala rin, no? Uy, ano ka? Meron chumpaksiw dyan, no? Saan? Meron pa. Yung chumpaksiw, nakita ko, may pakpak ng manok. May naligaw. para naalala. Si Tuti, bakit ganun Tuti? May naligaw na pakpak ng manok dyan. Para naalala ko yung mga grupo ng reporter. Bakit? Umorder ng chicken. Oo. Alam mo naman yung alam mo na sa di ba? Iba ayaw mag-peg sound. Ayaw talaga, kuripot. Barat. Yung dalawang paa ng manok, naging 3. Bakit? Hindi ko alam bakit. Ayan. Saan ba ako? Saan ka nakakita ng manok? 3 pa. Ivan Bayani. Ay nako. Alam mo ba yung dating Christmas party dati dyan sa MPD? Puro pansit. Di ba? Munti ka na. Ito naman, Totoo yun. Nangyari yun. Yung puro pansit. Meron nagkaldereta. Mukhang may sabaw na kaldereta no, parang corned beef. Ayaw mo nun, di ba? Ewan ba? Okay, si Matilde Villamor ng Buliran, Nueva Ecija. Magandang gabi. Oy, wala na kaming oras. Dito ko na, si Welling Ramos, Maria Orian, Abaldel Eusebio, si Emmanuel Santos, Dinah Berlin, si Charlene Carino, si Tristan White Gulay, at si Rowell J. Kakbayan, Alan Del Rosocoro. Si Georgie Marshall, magandang gabi. Sige. Nabati natin lahat, ha?
Ayun. oras. Paalam. Next week po. 11 days. Alright. Bonus na. Next week. Next week po ulit. Sinto, abangan nyo. Presinto 594. DZBB number 1 Super Radio. DZBB number 1 sa Mega Manila. DZBB number 1 Super Radio. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Super Radio. Aling mang sulok ng daigdig aabutin, tutuparin ang matayog na panata. Kapuso tayo, totoo ang binabalita. Kapuso, ikaw at ako. Serbisyong totoo sa Pilipino. Buong-buo ang puwersa, tayo'y maninindigan. Balitang totoo, ating sandata at sandigan. Katotohanan ng magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594, laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Harana at Balita sa Super Radio DZBB. Harana at Balita. Magsalo-salo